Magandang umaga po, 'no. Ang daming mga guro ang nagrereklamo na dahil parang 'di na raw gumagalaw yung papers nila sa expanded career progression. Although may mga napapanood tayo, 'no, may mga certain division, 'di ba, na o parang region 'to, 'no, na may mga guro na napo-promote pero doon sa division nila, 'no, sa division nila ay wala pa until now o kung meron man, very minimal. So, tinatanong nila kung may pag-asa pa ba yung kanilang papers sa the expanded career progression, ano, sa ECP, dahil tingin nila ay hindi naman umuusad yung papers nila. Pero in fairness, may mga guro na napapanood tayo sa TV, no? Napapanood tayo sa social media na pinopost ng DepEd na may mga guro talaga na napopromote under the expanded career progression. Kaya lang ang tanong, kokonting porsyento lang, no? Kokonting porsyento. Kasi minsan merong division, ilan lang yung napopromote sa the expanded career progression. Yung iba daw ay meron pang inuuna na bagay, ano naman to, nasa discretion naman yan no? Ng division office ng schools division superintendent. Basta, ang ano lang natin, ang ating mungkahi na sana lahat, kung meron mang inuna, di ba, at may priority, dapat lahat din ng mga unang batch na nag-apply, dapat sila ay mapopromote din. Kaya lang, let's admit na hindi talaga siya ganun kalaki yung budget per division. Kasi dito rin sa amin no, hindi siya ganun kalaki. Talagang hindi ma-accommodate ng one-time, big-time lahat Meron nga sa 1,000, sabi nila, less than 100 lang daw yung na-promote, no? May ganun. So, kung ganyan ang magiging percentage lang na pupromote, talagang matagal. Matagal. Kaya ang nangyayari, may mga may mga applicants ng na nakapag-apply na sila. Sabi lang nila na nag-retire na, hindi na inabot. Ang akala kasi nila, pag nag-apply sila, a matter of month lang. So, hindi ganon. Maaring totoo sa iba. Maaring totoo sa iba, pero pangkahalatan, namomonitor naman natin Diba, ang daming nagse-sentiment dahil ang tagal na ng papers nila, hindi pa sila napopromote under the expanded career progression. Ganun yun. So sana bagay. Hindi na rin natin masisi, no? Kung talagang ganyan lang yung fund, uulawain talaga. Kasi napakadaming ang daming mga guro ang pumasa, no? Nag-qualify, yan. That's the correct term. Maraming guro ang nag-qualify. Dami ang nag-qualify. Dito lang sa amin sa division, libo-libo o libo. Alam ko sa ibang division lalo na yung malalaking division, dami nag-qualify. Kaya lang problema, yung budget, hindi talaga ma-accommodate lahat. Napaka-imposible nun. Kahit anong sabihin, parang dito sa amin, nasa 65,000, 70 million, Parang ganyan, Pero, sahod kasi ang pinag-uusapan dito, Sahod, Kaya, kahit million lang, yan, ano lang yan, Sa dami nag-a-apply, talagang yung budget, hindi talaga ma-accommodate lahat. Pero sana ito yung mapansin ng DepEd. Napakadaming applicants na na-approve, na nag-qualify sa the expanded career progression. Ang problema ngayon, paano sila mabibigyan paano sila marireclass? Paano sila mabibigyan ng budget? Paano sila may endorse?
Kaya napakaraming bilang ng mga guro ang hindi na-endorse. Kahit na sila ay qualified, yung iba nga, ang tataas ng ano nila eh. Ang tataas ng rating nila eh. Kaya lang, minimal lang yung mga na-endorse at nabibigyan ng appointment. Diba? At maraming division ang until na wala pang napopromote. Mas marami yun. Mas marami yung mga division na wala pa ni isa na napopromote under ECP. Pwedeng totoo doon sa mga sa ibang area na nakikita natin, napapanood natin sa TV. Pero hindi yung totality ng mga guro sa buong bansa. Talagang wala pa ni isa sa division nila ang napopromote sa ECP. At maraming ganyan. Kung meron man na-promote, very minimal. Yan ang malungkot. Napakaganda sana ng ECP, kaya lang ang problema, napaka-minimal lang yung nabibigyan ng item, no?